Kaka-release lang natin 2 days ago ng Mitsubishi Montero Sport na 2014 model. So kung naalala nyo, yung kulay silver, okay na po yun. Na-release na natin ngayon. Na-release na natin yon. Pero ngayon, meron ulit kami sa inyo ipapakita. Another Montero Sport. O, diba? Hindi tayo nilulubayan ng Montero Sport eh. Pero anyway, I will not go into details nitong Montero kasi sobrang dami nang nag-vlog ng Montero, dami nang nagre-review, panoorin nyo na lang yon. Pero ito, papakita ko to sa inyo na binibenta namin. Ituturo ko sa inyo mga upgrades sa mga ginawa sa sasakyan na to, at description, details ng sasakyan, at syempre mag-test drive tayo. Pa-check natin interior, exterior, then ang engine. Okay, tara. Mukha pa lang, kilala mo na Montero Sport po yan. Pero ito, this is 2009 model Mitsubishi Montero Sport 4x2 automatic transmission, diesel engine. Kaya napakasarap i-drive. Tapos napakaganda pa. Kitang-kita naman sa tindig pa lang ng sasakyan, sa kulay pa lang ng sasakyan, alam mo nang napakaganda niya, alam mo nang alagang-alaga yung sasakyan. Though di naman natin maiwasan, natural may wear and tear yung sasakyan. Syempre meron siyang mga scratches. Syempre magiging transparent tayo. Papakita ko sa inyo. Tara. Simulan na natin dito sa front. Yan o, nakikita mo dito sa fender niya, meron siyang damage, pero ang ginawa nila, kinulayan lang. Ngayon, hindi siya nagmamatch sa kulay ng body. Pero kaya ang gagawin natin dito, if ever, basta lahat na issue na ipapakita namin sa inyo, kami pang bahala mag-ayos na. So ito, aayusin na natin to, okay? So dito sa pinaka side, meron siyang mga minor na scratches, pero very tolerable naman siya. Once na ceramic coat natin to, mas lalong gaganda to at matatanggal yan ng mga minor scratches. Pero merong mga scratches na malalalim na hindi na ganon, hindi na talaga siya matatanggal. Pero tingnan natin kung meron to. I think this one. Ito. Pwede pa ito matanggal. Ganda pa. So, pwede pa ito matanggal. Tingnan natin dito sa likod. So far, wala naman. Ito, hindi na ito matatanggal. So, pwedeng pa-paint na lang din natin yan. Then dito, merong mahaba-habang scratch dito, pero tanggal to. Kaya to sa buff and ceramic. Tapos dito sa side, ganun din. Ito. Posible hindi na to matanggal, pero susubukan natin yan. And this one, hindi na to matatanggal. Tapos ito, meron siyang dent dito. Maliit lang naman, oh. Yan. Maliit lang naman. So, very tolerable. At ito pa. Kabilaan. So, faded to na part na to. Okay. But all in all, sa kabuuhan, very presentable. Napakaganda pa ng body ng sasakyan. Very presentable siya. Basta kami nang bahala nitong mga scratches. Subukan namin ang best namin na matanggal lahat at mapaganda pa yung kulay niya. Okay. Ito pa. Tingnan nyo pala to. Ang tires nito, bagong-bago pa. 3 months pa lang po yan. At hindi lang isa yung pinalitan. 4 po yan na pinalitan. Kaya, balansa yung tires mo. Naka-disc brake sa front. Naka-drum brake sa likod. May garnish na rin siya. Chrome garnish. Tapos, meron na rin siyang rain visor. Meron din siyang roof rail. So, if you are planning na maglagay ng roof rack, pwede na po yun. Okay? Dito sa likod, meron na rin siyang garnish at hanggang dito. So, dyan sa mags, original pa naman yan na mags na yan, pero pina-repaint lang po siya. Ang ganda rin ng pagka-repaint. Match naman siya sa body niya. Okay? So, what else? Ang stepboard, naka-black na rin siya. So, match na rin sa body niya. So, again, overall, ang ganda ng presentation ng sasakyan. Napaka-presentable ng sasakyan. Okay? Eto, silipin mo yung interior. Pakita mo na. Oh, di ba? Interior, yan. Bagong-bago din po ang leather seats niyan. So, kaka-install lang din yan. Kaya, fresh na fresh pa. Wala pang damage. And naka-ano rin siya. Naka-deep dish mattings na rin siya.
Okay. Then, makikita mo, naka 10 inches Android monitor na rin yan. At dito sa sidings niya, ito na part na to, naka-leather siya. Oh, nag-match na rin siya sa upuan at the same time sa dashboard mo. Okay? Kaya, maganda. Second row, yan din, naka-leather seats na rin po yan. Deep dish mattings. Okay. See? Dito tayo sa pinakadulo. Dito sa pinakadulo, may reverse camera na rin. Dito sa pinakadulo, syempre, third row seat, may aircon vent, andito rin yung tools niya. Yan o. So, kompleto rin po siya. Dito lang sa ceiling niya, medyo may mga konting dumi, pero basic na rin po yan, tayo na pang bahala dyan. And yan, iangat mo na lang yan para available yung third row seat mo. Okay, ano pa ba? Engine. Pasok tayo sa loob. Oh, I mean, tingnan natin yung engine. Pasilip ko sa inyo yung engine. Ito, makikita mo na talagang maselan din yung may-ari. Tingnan mo ha. Malinis ba or hindi? Oy, napakalinis niyan. Bagong change oil, nilinisan na rin yung, nag-PMS na, so wala ka nang gagawin. Meron lang issue itong dito, yung lalagyan ng tubig. Pero, syempre, ang issue gagawin natin yan. Kami nang bahala, papalitan natin yan. Okay? Tapos, maayos lahat. Bagong change oil, bagong belt. So, wala na kayong isipin pa. As in, gagamitin nyo na lang siya. Okay? Sige. Pasok tayo sa loob. Tara. Yon. Current odometer nito is 112,346. Sir Ton, ang taas na ng odometer. Oh my God. 2009 model, ilang taon na po siya? 15 years old, 16 years old. 112,000, napakababa pa po niyan. Ang average po ng SUV, so dapat mga 15,000 to 20,000 for SUV. Tapos diesel pa, oh, 'di ba? So mababa pa to. May iba nga umaabot pa 500,000, 600,000, 700,000. Malayo pa yung mararating nitong sasakyan na to. Okay? So ito converted na, wala na yung stock na stereo. So andito na lahat yung control niya. Yan. Busina, lights, lahat naman ng lights working properly. Yan, dito hanggang dito sa loob. Yan. Kompleto yan. Okay? So, ayun. Ano pa ba? Cover lang. Oh, pwede naman to pa cover. May cover lang din na nabibili dyan. Okay, tara test drive tayo. Oh ha, sa mga sa mga magtatanong naman dyan, magko-comment. Palagay naman ng presyo. Kung nagbi-video ka, hindi ka naglalagay ng presyo. Presyo. Ang dami nagko-comment dyan. Tapusin nyo kasi yung video. Mag-PM kasi sila ng mine. Oo, pwede. Mag-PM kayo ng mine. Sasabihin ko sa inyo yung presyo. Actually, meron nga mga nagagalit eh. Huwag ka na magbenta kung hindi ka naman magsasabi ng presyo. Tapos may nag-comment. Tapusin mo kasi yung video. Diba? Anyway, hayaan na natin sila. Ito pa, isa pang concern dito. Nakailaw kasi yung ABS niya. Ayan. Pero, sensor lang naman yan. Pina-check na natin. So, kami na po ang bahala dyan. Wala na kayong isipin. Kaya pag kinuha nyo to, wag nyo na po hanapin yung issue. Kasi alisin na natin yan. Okay? Hindi yan tatakpan ng electric, diba? Hindi yan tatakpan ng electric. Hindi yan tatakpan ng electric. Hindi yan katulad niya, no? Ayan oh, grabe, ganda talaga ng takbo ng Montero. Alam mo, ang Montero kahit luma na talaga, ang ganda pa rin niya gamitin. Ang ganda niyang itakbo. Dito tayo mag-drive. Isa pa, one more concern. Ang aircon po nito. Mahina talaga siya. Kaya pala nakabukas ka ng bintana, boss. Tapos pinagpapawisan na ako. Ganda. Tapos ang maganda dito,
As in, kanina kasi na-drive ko na siya. Maganda dito. Una-una, maganda tang hataw. Expect it. Nakamontero tayo. Maganda talaga ang hataw dyan. Pero yung handling niya, napaka-stable niya. Wala siyang kabig. Hindi siya nagkakanan, hindi siya nagkakaliwa. Wala din siyang vibration. Kasi minsan, ang sasakyan kapag tinatakbo mo na mga 100 or 120, gumagano na yung manibela. Ito wala, stable talaga siya. Yan o. Nag-80 na tayo. Pero napaka-stable ng manibela niya. Nasa 100 na tayo. Nag-brake ako, pero walang inig. Hindi siya nanginginig. Ayan o. Ibig sabihin, maayos na rin yung rotor disc niya, yung brake system niya. Wala siya, hindi siya nanginginig. Bali. Sir Ton, hindi ba yan yung hindi ba yan yung Montero na bigla na lang tumatakbo, patras at papante? Actually, uulitin ko na naman to kasi na-mention din kasi nung nakaraan nung buyer natin, baka yan daw yung tumatakbo bigla. So sabi ko, actually never in my life na na-experience ko yun. Ilang beses na kami nakahawak ng Montero, never in my life na na-experience ko yung ganon. Nag 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kumbaga yan na yung mga year model ng sasakyan na Montero na nahawakan ko, pero hindi ko naman yun na-experience. Brand new and gamit. So, I don't think, ako personally, hindi ako naniniwala doon kasi hindi ko siya na-experience. So, siguro sa mga naka-experience, hindi natin alam kung anong experience nila. I don't know. Hindi naman natin sila gina-judge. Malay natin, nagkataon na sa sasakyan talaga nila nangyari, di ba? So, we can never tell. Basta ako, hindi ko siya na-experience. And feeling ko naman, controlled ko naman yung paa ko, yung accelerator ko. Diba? Ganda. Ganda ng takbo niya. Okay, so, kung interested kayo sa presyo, para marinig nyo mabuti, sarado natin to. Ayan, para intense. By the way, gusto ko lang magpasalamat at syempre, shout out na rin sa mga kuya at ate natin dyan na nagre-refer, nagre-recommend, nag-endorse sa akin, sa mga kasamahan natin para maibenta or sa mga bibili ng sasakyan. Maraming salamat po kasi sobrang dami na talaga. May mga nagre-refer na magpapabenta ng sasakyan, may nagre-refer, nagre-recommend na may bibili ng sasakyan. So maraming salamat po sa tiwala mga kuya at ate. At yun, medyo nakakahiya din kasi kung magpipresyo ng sobrang baba sa mga kuya. So syempre, ang arrangement natin, pwede po natin gawin na kami na lang magbibenta ng sasakyan nyo, then para makuha natin yung tamang presyo. Okay? So maraming salamat mga kuya at ate, and mabuhay ang Agila. Now, ang asking price namin for this one, nag-check kasi ako sa market, ranging ang presyo nito from 450 to 500,000. So, ang asking price namin for this one, asking price, ibig sabihin, pwede pa po kayo tumawad upon viewing. Mas maganda po kung tatawad kayo upon viewing na po tayo magtawaran. Doon natin pag-usapan yung presyo. Then, asking price namin for this one is 485,000. Asking price, kami na ang bahala ng lahat ng issues. Yung kailangan i-repaint sa front na dalawang fender, etong ABS, etong aircon, ililibre ko na rin po yung ceramic coating, di ba? Libre pa ang ceramic coating. Libre na rin po yung transfer of ownership kasi isa pala sa problema nito, expire po yung rehistro. So kami na po ang bahala niyan. Huwag kayong mag-alala kasi hindi namin to sa inyo ito turn over na hindi nakarehistro. So, i-rehistro po namin to. Tapos, ano ba? Mag-check pa rin naman kami sa mga pangilalim. Pero, so far, as of now, wala akong naririnig na kalampag niya sa ilalim.
Wala akong naririnig na kalampag sa ilalim, kaya feeling ko wala naman tayo ipapacheck. But syempre, pasilip pa rin naman natin kung anong pwedeng gawin natin. Okay. Ano ba? Ayun, 485,000. Well, pagdating naman sa financing, hindi ako sure kung pwede pa to sa financing kasi this is 2009 model. So, pero subukan natin, itanong natin, alamin natin kung merong gusto mag-financing. Pero kung wala naman, mas maganda kung cash, straight cash na lang tayo. And sa 500,000, tapos ganito yung status, magandang SUV na to. Okay? So, if ever interested kayo, tawagan nyo na lang kami, mag-message kayo sa amin, set kayo ng schedule kung kailan nyo to gusto i-test drive. So, mas maganda, ma-experience nyo rin siya. Okay? Okay? Okay. So, thank you and keep safe.